Come on, let's give God the best clap offering. Yesterday morning, nagpunta po kami sa Laguna mag-asawa for a wedding ceremony. At yung nakakatuwa po doon, ang kinasal po nila is manggagawa po ng church. Both professional, both naglilingkod sa Panginoon. At ang nakakatuwa ay talagang sa simple nilang celebration, simpleng seremonyas, nandoon ang Panginoon. Isinentro nila ang kanilang relationship, okay, sa pagkilos ng ating Panginoon. So, yung aking pong topic ngayong umaga is may kaugnayan sa kasal. So, let's open our Bible in Matthew 25, 1 to 13. Oh, 3 days left na lang. Nagka-countdown ba kayo? 3 days na lang. Happy New Year 2025. Let's open our Bible in Matthew 25. Sa year 2025, ang una nating pag-aaralan is Matthew 25 verses 1 to 3. Nandun na po ba? Nandun na po? Okay. Ang topic po natin is oil for fire. Kailangan nating mag-apoy, kailangan nating maglagablab, kailangan nating patuloy na magliwanag sa mundong ating ginagalawan. Amen? Kung ang 2024 ay natapos natin ng matagumpay, ang 2025 na dadating ay matatapos din nating namamayagpag sa katagumpayan dahil kasama natin ang ating Diyos. Amen? Anumang takot ang ibinibigay ng mundo, anumang bad news ang binibigay ng mundo, hindi tayo matatakot dahil nangako ang Diyos, never will I leave you, never will I forsake you. Yun ang hahawakan nating salita ng ating Panginoon. Matthew 25 verse 1 to 13. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghintay. Ngunit nang hating gabi na'y sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ang matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila, ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Tayo madaling yumuko at manalangin. Kabanal-banalang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, wini-welcome namin ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Banal na Spirito, ikaw ang teacher sa umagang ito. Our hearts are now ready to receive your word that is full of power, your word that will encourage us, your word that will increase our faith, your word that will strengthen us, O God, for this year 2025. Lord, let our eyes see the goodness. Let our hearts and our lives magnify your goodness and your faithfulness in our lives. Continue to manifest your presence, your power, in Jesus' name. Amen and amen. So yung ating pong binasa sa Matthew 25 is a tale o talinhaga patungkol sa isang kasalan. Isang uri po ng kasalan sa mga Hudyo. Amen po ba? At kahit naman tayo mga Pilipino, pag may isang kasalan, tayo po ay medyo, lalo na sa mga probinsya, nandyan yung pagtulong, di ba? Tumutulong yung mga kamag-anak, lalo na yung mga kapatid, di ba? Sila yung masyadong abala sa pag-asikaso ng kasal. Tama po. Dito, mapapansin po natin, yung ating pong binasa, okay, ay may mga, ayan, the parable of the 10 virgins. The bridegroom,
Okay, dahil ito pa'y talinghaga, so the bridegroom represents Jesus. Amen? And the bridesmaids, which na merong 10 dito na tinukoy, represents His church called to serve the bridegroom. Tinawag para maglingkod sa ikakasal. So yung ikakasal ay si Jesus. Ikakasal siya sa church. And we are the church. Amen po ba? Hindi pa pwedeng ako lang. Hindi ako matatawag na ako ang church. We are. Kasi pag sinabing church, dapat yan ay assembly ng mga lingkod o mga tinawag, tumugon sa panawagan ng Diyos, nagkakatipon sila at sumasamba sila sa isang Diyos. Amen po ba? Naiintindihan po. Now, these bridesmaids, okay, ay nabasa natin ay mayroong kategorya. So, nabasa natin that they are 10, 5 were foolish, and 5 were wise. Nasaan kaya tayo dun? Saan kaya natin gustong mapabilang? Amen? So, ayan po yung ating pong pag-aaralan. How are we called to serve Him? This 2025, paano tayo tinatawag ng Diyos para siya ay paglingkuran? Number 1 po, okay? Number 1 po sa ating pong binasa, that we are called to welcome Him. We are called, tinawag ka para i-welcome si Lord. Amen po ba? Lahat tayo ay nag-open. Lahat tayo ay tinawag ni Lord. Kung bakit ka nandito, bakit tayo nagkakatipon? Dahil tayo tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Sa verse 6 po yan. All of us are welcome sa presensya ni Lord. But in Jesus' time, hindi lahat tumugon sa paanyaya. And even in our times, marami pa rin tinatawag ang Panginoon, pero hindi pa rin tumutugon sa panawagan. Amen po ba? Sabi sa John 1:11-12, ang sabi dyan sa John 1, He came unto His own, and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave the power to become the sons of God. Amen po ba? Yun lamang pong tumutugon. Sabi dyan sa John 1:11-12, ayan po yung pinangahawakan po natin, paano tayo naging anak ng Diyos. Paano tayo nagkarelasyon, nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Sabi dyan, marami ang tinawag, marami ang wini-welcome, pero hindi sila tumugon. John 1:11, sabi dyan, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat nang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino ang may karapatan? Yun daw pong tumanggap at sumampalataya. Hindi sapat na tawagin kang Kristiyano. Kailangan pag sinabing Kristiyano, kumikilala, tumatanggap at sumasampalataya sa Diyos. Amen? Yun ang nagwe-welcome sa presensya ng ating Panginoon. Sabi dyan sa Revelations 3:20, you're very much familiar. Sabi dyan, kumakatok siya sa iyong pintuan ng iyong puso. Kung siya yung pagbubuksan, siya ay papasok, siya ay mananahan. Amen? So meron tayong part. We are called to welcome Him. Kailangan nating magbukas ng ating puso para siya ay makapasok. Amen? Yung iba, hindi makapasok ang presensya ni Lord kasi hindi nagbubukas kay Lord. Kilala lang si Lord sa nguso, pero hindi kilala si Lord sa puso. Malayo ang relasyon sa ating Panginoon. So, how are we called to serve Him? Number 1, we need to welcome Him. Okay? We need to welcome the presence of the Lord in our lives. Number 2, we are called to walk with Him. We are called to walk with Him. Verse 10 ang ating pong binasa. Sabi dyan sa verse 10, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Okay, lumakad yung foolish. Samantalang yung habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. We are called not just to welcome the Lord Jesus in our lives, we are called to walk with the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sabi sa Matthew 16:24, whoever wants to be my disciples must follow me. Kung gusto natin
na siya ay tayo kilalanin kanyang mga alagad, disipulo, tagasunod, kailangan nating sinusunod ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Peter 2:21, Jesus left an example for us to follow. Meron siyang inilagay na halimbawa na dapat nating tularan bilang mananampalataya. Paano tayo makakalakad according sa kanyang panawagan po sa atin. 1 John 2:6 sabi doon, abide in Him. Pero sabi doon, kung sino man nagsasabing siya ay sumusunod sa Diyos o to walk with Jesus as Jesus walked. Kung paano lumalakad si Jesus, ganun din dapat ang iyong paglakad. Kung siya ay pakanan, dapat pakanan ka. Kung si Jesus ay diretso lang sa paglakad, diretso ka rin dapat sa paglakad. Amen po ba? We are called to walk with the Lord Jesus Christ. Ang tanong, everyday po ba nakaglalakad po tayo according sa path na inilatag sa atin ng Panginoon? Nalalakaran po ba natin ang daan na inilagay sa atin ng Panginoon na dapat po nating lakaran every day of our lives? And number 3, we are called to shine for Him. Not just to welcome Him, not just to walk with Him, but to shine for Him. Kaya nga yung 10, lahat naman sila ay may ilawan. Bakit may dalang ilawan? Para magdulot ng light sa daan. So we are called to shine for Him. Matthew 5:14, ano sabi doon Matthew 5:14-16? Let your light shine before others so that they may see your good works. So God is expecting us to shine. Tingnan mo nga kung nagliliwanag yung katabi mo. Baka andap-andap na. Gel naman, iba yung hinawakan kay Hernan. Yung ulo, nagliliwanag. Okay? Let your light shine before the Lord. And Philippians 2:14-15. Kung dito sa Matthew 5:14-16 sinasabi, let your light shine. Meron doon sa Philippians 2, sabi doon, 14-16, paano tayo magliwanag? Ang sabi dyan, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo. Amen. Amen po ba, church? Kung gagawa daw po tayo sa ubasan ni Lord, kung gagawa tayo sa ministry ni Lord, kung gagawa tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga workplace, gawin natin ito ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So, God is expecting us, dahil tayo lumalakad kasama siya, therefore, magliliwanag tayo. Amen? Ang nasa sanlibutang madilim ay nakakakita ng liwanag dahil tayo ay nagdudulot ng liwanag sa kanila. Amen? Hindi tayo lumalakad ng paglakad katulad ng sanlibutan. Hindi tayo namumuhay katulad ng pamumuhay ng sanlibutan, sapagkat tayo ay binigyan ng liwanag ng ating Panginoon. Amen po ba? So, we need to walk na nagliliwanag. Shine, shine, shine. Okay? Lagi tayo magliwanag sa ating Panginoon. And number 4, we are called to have feast with Him. To have feast with Jesus. Masarap nung Pasko. Maraming handa. Ngayong bagong taon, mas pinakayata itong pinaghahandaan bagong taon kumpara sa Pasko. Mas maraming handa. May mga nag-invite na ba sa inyo? Doon na lang sa kanila pumunta. Maraming reunion. Di ba? Maraming mga reunion nangyayari. Mga angkan-angkan. Batch-batch. Sa mga eskwelahan. Pero ang pinakamasarap na puntahan, paghandaan, ay yung paanyaya ng ating Panginoong Jesus. Amen? We are called to have feast with Jesus. Revelations 19 verse 1. Basahin natin. Oy, ito ay kahapon ba? Kahapon nating devotion. Matatapos na po ang ating pong book. Yung ating pong devotion. So, babalik na po ulit tayo ng ating pagbabasa from Genesis. And if you want to have a copy, punta lang po kayo dun sa ating ushers. May kopya po doon.
Revelation 19 verse 1, pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig na napakaraming tao sa langit. Kasama kaya tayo doon pagdating ng panahon? Amen! Amen! Kasi ito po ay feast banquet, that wedding banquet. Ang sabi dito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng CSF. Ay, wala pala. Nang napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, Hallelujah! Ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Verse 6, sabi dyan, pagkatapos, ayan na naman, handaan, ang title ito, handaan sa kasalan ng kordero Pagkatapos ay narinig ko ang sama-samang tinig na napakaraming tao, parang ugong na rumaragas ang tubig at dagundong na mga kalog. Ganito ang sabi ng tinig, Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak kayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Amen! Tayo po yun. Inaanyayahan po tayo. Idinugtong pa niya ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Yung akin po binasa ay tunay na salita ng Diyos. Those 10 bridesmaids, sa story po ni Jesus, sa parable na si Jesus mismo nagkwento, they were called to welcome Jesus. They were called to walk with the bridegroom. Sa kasalan po kasi mga Hudyo, bago pumasok sa tahanan ng bride, malayo pa po yung pinanggalingan ng bridegroom, doon po maghihintay yung mga bridesmaids. Matagal po, malayo yun, hindi kaagad papasok, hindi po sa pintuan na lang. Hindi po nandyan kaagad papasok na. Malayo ang intayan, kaya kailangan ng ilawan. Kasi sa paglalakbay nila, maaaring abutin ng ilang araw na paglalakad. Okay? Bago makarating, kaya may ilaw. So they were called to walk with the bridegroom and to shine for the bridegroom. And if they did it, okay, pag nagawa nila yung tatlong ito, kasama silang papasok sa bahay nung ikakasal. Kasi susunduin ng bridegroom yung kanyang bride. At magkasama na silang pupunta sa tahanan ng groom. Amen po ba? Sabi diyan, Matthew 25:10, those who were ready went with him into the wedding banquet. Sino lang daw nakapasok? Yung handa. Kaya ang church dapat laging handa. Ang mga lingkod ng Diyos na tumatayo dito ay naghahayag ng salita ng Diyos para kayo ay palaging handa. Inihahanda kayo sa pagdating ng ating bridegroom. Amen po ba? And the door was shut. Ang wedding banquet symbolizes heaven. Na lahat, yun ang gustong final destination. Amen po ba? Walang gustong pumunta sa hell. Wala. Lahat tayo nangangarap. Lahat tayo gustong makarating. Gusto natin ang final destination natin ay ang heaven. At yan ang pangako. Yan yung wedding banquet na binabanggit sa Revelation 19. With a loud voice of the multitudes in heaven, saying, Hallelujah. Amen? Lahat daw ay nagsasabing, Hallelujah. Ibig sabihin, praise the Lord. Sapagkat ang kaligtasan, ang karangalan, ang kalwalhatian ay sa Diyos lamang. Amen po ba? We are all invited sa marriage ng ating pong lamb, ng kordero po ng Diyos. Amen? We are all invited, but the problem is, not everyone enter the wedding banquet. Lahat po ay inanyayahan. Hindi po siya madamot. Wala po itong VIP sa invitation. Lahat binigyan ng pagkakataon na makapasok sa wedding banquet. Okay? Pero hindi lahat nakapasok. Tama po ba? Naiintindihan po natin? Some of the bridesmaids ay hindi po nakapasok. Bakit po hindi nakapasok? Dahil naubusan sila ng
langis. Oil was essential for service. Napakahalaga ng langis. Kaya nga, sabi dito, they were 10, but 5 were wise and 5 were foolish. Yung foolish, nagdala sila ng ilawan. Siyempre, yung ilawan na yon ay merong langis. Pero habang tumatagal, na-delay yung pagdating ng bridegroom, nauubos ang langis. Pero ang wise, hindi lang sila na kontento doon sa langis na nandun sa kanilang ilawan. Napakaganda ng ilawan, di ba? Papaganyan po eh. Yung kaninang pinakita ko sa inyong ilawan. Hindi yung katulad ng ilawan natin na Coleman. Okay? Yung isang kanina, maganda yung pagkaka-picture. Now, meron pa silang extra na oil na dala. Kaya naman nung tumawag na, nandyan na! Parating na! Humanda na kayo! May kakaproblema. Naubos yung langis. Hindi na nila napaghandaan yung susunod na pangyayari na kung saan, yun ang pinakamahalaga. Yung nandyan na yung bridegroom at papasok na kayo. Pwedeng sabihin ng iba, ang damot naman nung 5. Sumigaw na nandyan na ba't hindi na lang binigyan? Hindi na lang di sinare. Hindi ganun Lahat tayo, lahat ay binigyan para maghanda. Lahat ay binigyan ng pagkakataon para i-ready ang sarili. Huwag mong iasa ang readiness mo sa iba. Amen? Huwag mong iasa sa asawa mo ang kaligtasan mo. Huwag mong iasa ang langis mo sa kaibigan mo. Huwag mong iasa ang langis ng iyong kaligtasan sa katabi mo. Sa church mo, pinaglilingkuran. Kung saan ka nabibilang. Ikaw mismo ang dapat mayroong dala-dala ng langis na yan. Individual ang pagdadala ng langis. Kasi kailangan mo yan sa iyong paglilingkod. Amen po ba? For without it, they were powerless to serve Him. Ano ang ilaw kung walang langis? Walang silbi. Pero lahat tayo binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ilaw at langis. Ang haba ng panahon. Anong ginawa? Natulog. Masama bang matulog? Masama bang mag-relax? Hindi. Even God gave us the opportunity na ma-enjoy po ang pagre-rest at pagre-relax. Pero hindi nangangahulugan, hindi ka handa. Everyday handa tayo. Amen po ba? Oil was very essential for service. Kung sinasabi natin tayo ay tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon sa paglilingkod, dapat everyday sure ka na ikaw ay may langis. Amen po ba? And anointing oil represents, sabi sa Bible, it represents the presence, the power, and the ministry of the Holy Spirit. Kung ang pagtayo mo, paglilingkod mo, ay walang kapangyarihan ng banal na spirito, powerless yan. Amen po ba? Kung wala ang banal na spirito sa atin, sa pagtawid natin this 2024 to 2025, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, ng Kanyang banal na Spirito Santo, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kaganda ng ating posisyon sa trabaho, in an instant, pwede lahat yan mawala. Pero kapag kasama mo ang presensya ng Diyos, kahit anumang hamon, pagsubok, hindi mo inaasahang pangyayari sa iyong buhay, ito'y iyong makakayang harapin dahil meron kang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at ng Banal na Espiritu Santo. Amen po ba? It represents His power, His presence sa ating pong mga buhay. Luke 4:18, ang sabi po ng Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Ang power ni Lord ay nasa iyo kapag mayroong anointing na nanggagaling sa Kanya. Kasi every one of us powerless. Powerful tayo kapag may anointing. May presensya ni Lord sa ating mga buhay. Acts 10:38, Peter says,
God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Si Jesus, bago siya humarap sa napakatinding ministry, nandoon ang presensya ng banal na Espiritu Santo. Kung si Jesus nangailangan ng anointing ng Holy Spirit, sino tayo para hindi mangailangan ng anointing ng Holy Spirit? Especially in our days. Hindi tayo makakapanagumpay kung wala ang presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Now, there are two types of the Holy Spirit, anointing ng Holy Spirit. Na-discuss ko na to last time pero gusto ko pong i-remind sa inyo. In the indwelling of the Holy Spirit is one-time experience. Nung tinanggap natin si Jesus, winelcome natin si Jesus in our lives, meron siyang idinagay sa ating deposito. Deposito ng iyong kaligtasan. Yun ang banal na Espiritu. Amen? So nananahan ang Holy Spirit sa atin. But if we want the Holy Spirit to operate in our lives, kailangan natin ng infilling of the Holy Spirit. Kung ang indwelling is one time after mo matanggap ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Lord and Savior, ang infilling of the Holy Spirit, eto po ay every day. Kailangan mong hinihingi na ikaw ay mapuspos ng Santong Espiritu. Amen? Meron po ba nagsabi sa inyo minsan na nauupos na ako? Pagod na ako. Meron po bang minsan naririnig kayo na gusto ko na munang magpahinga? Gusto ko na munang tumalikod? Umaayaw na, bakit? Kasi nga, nauubusan ng langis. Amen? Nauubusan ng biyaya ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. So being filled is a repeated experience. Being filled by God's Spirit is something we must continually ask God to refill us every day. Amen. Kailangan po nating palaging hingin na tayo po ay mapuspos ng kanyang Espiritu. Ephesians 5, basahin natin ang Efeso 5 verse 18. Kung atin pong nabasa yung Matthew 25 as a parable, ang Ephesians 5 po is very clear sa description. Walk with Jesus. Okay, sa parable natin, the 10 virgins were called to walk with Jesus, to welcome with Jesus, to walk with Jesus. Sabi sa Ephesians 5:15 to 17, the wise and unwise people. Basahin po natin, Efeso 5:15 to 17. Ang sabi po dyan, be wise. Maging matalino na po tayo. Ephesians 5:15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mabuhay kayong tulad ng matatalino at tulad ng mga mangmang. Sabi doon, gamitin daw natin maging matalino. Kung sa Matthew 25, ito ay parable lang. Pagdating kay Apostle Paul, very clear na tayo ay hinahamong maging matatalino. Sabi mo sa katabi mo, maging wise ka na ngayon 2025. Huwag ka nang pauuto, ha? Huwag ka nang paloloko, ha? Ayan, natawa si Divine. Ayan. Walk with Jesus this 2025. Amen po ba? Sabi sa Matthew 25, shine for the bridegroom. Magliwanag ka. Sabi sa Ephesians 5:8-9, live as children of the light. So very clear, no? Tayo na ngayon lahat ay tinatawagan na mamuhay bilang ilaw. Children of light. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan sapagkat kayo nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Kapatid, huwag ka nang aandap-andap. Huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay na walang kulay at walang buhay. Magpatuloy ka ng magliwanag. Amen po ba? Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng mga taong namumuhay sa liwanag. Ano ang palatandaan na ikaw ay namumuhay sa liwanag? Ang iyong mga gawa ay mabuti, matuwid, totoo. Amen? Yun po ang kakakitaan ng pagiging namumuhay po tayo sa liwanag.
Matthew 25 verse 6, sabi doon, come out to meet Him. Lumabas kayo para ma-meet nyo ang bridegroom. Sabi sa Ephesians 5:14, sleeper. O, tingnan nyo, katabi nyo kung natutulog. Sleeper, wake up. Kailangan na daw gumising. Okay, Matthew 5:14, gumising ka, ikaw na natutulog spiritually. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. So it's time for us to arise. It's time for us to wake up. Huwag ka na manatili pang tutulog-tulog. Huwag ka na manatili pa na wala pa rin pong ginagawa this 2025. Amen po ba? And sabi dyan, Matthew 25:4, yung 5 wise, they have plenty of oil. Marami silang ekstrang langis. Kaya nung sumigaw na, nandyan na ang bridegroom, paggising nila, meron silang extra, madali silang nakapag-refill. Sabi sa Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit. So it's very clear, be filled with the Holy Spirit. Basahin natin. Basahin niyo po. Huwag kayong maglalasing. Hindi po ako nagsabi niyan, salita ng Diyos. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Amen? Sa inyong pag-uusap, sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, very clear po dyan, okay, na kailangan po nating mapuspos. Be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5:18. How to get a fresh oil? Saan tayo ngayon kukuha? Paano po tayo marirefill ng fresh oil mula sa ating Panginoon? So, yan po yung ating verse, Ephesians 5:18. Immerse yourself in a Spirit-filled community. Kung gusto mo pong mapuspos, mapuno ng oil, palagi ka dapat naka-immerse, nakababad. Okay? Saan? Sa komunidad na puspos ng Espiritu Santo. Individually, you have to worship the Lord. But in the Spirit-filled community, you have to worship with them. Let us worship the Lord. Tayong lahat magsama-samang sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Marirefill ka ng presensya ng Diyos sa sama-sama nating pagsamba. Kaya paglabas mo dito, puspos ka. Amen? We have to pray with them. Mag-join tayo sa prayer. Kailangan natin ang isa't isa. Magpalakasan tayo sa panalangin. We need to study the Word with them. Bagamat nagdi-daily devotion ka, sa sarili kang pag-aaral ng salita ng Diyos, mas masarap mag-aral ng salita ng Diyos kasama mo ang iyong kapwa mananampalataya. Amen po ba? Immerse. And we need to fellowship with them. Sabihin mo nang nananalangin ka. Sabihin mo nang nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nakikipag-fellowship sa iyong kapwa mananampalataya, pwede ka pa rin manghina. Amen? Kasi kailangan mo ang palakas nila. Kailangan nahahamon ka sa patotoo nila. Na nahahamon ka sa buhay nila ng paglilingkod sa Diyos. Bagamat maraming pagsubok siyang pinagdadaanan, tumatayo pa rin siya, naglilingkod sa Panginoon. You need to fellowship with your fellow believers. Immerse with a Spirit-filled community. This church is a Spirit-filled community. Amen po ba? Big S with the Holy Spirit. And hold one another accountable. Meron pong nag-iintindihan. Meron pong umuunawa sa'yo. Meron pong tumutulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Hindi ka nag-iisa. Sabi kanina ni Samantha, Samantha is one of our students. Yan. Okay, kaya lang college ka na, di ba? O, yan. Natutuwa ako. Nandito siya.
Sabi niya, thank you for welcoming me. Not just a guest, but a family. Amen? Mahalaga yun eh. Yung meron tumatanggap sa'yo, meron nagpaparamdam sa'yo, na sabi niya, hindi ko na ngayon naramdaman that I am lost. Hello? Amen po ba? Natagpuan niyo po ba ang CSF na pamilya? Hindi mo na ba nararamdaman na ikaw ay nag-iisa? Kung hindi pa, sabihin mo, marami pong gusto diyang iparamdam ang pamilya na ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa. So if you want to be filled with oil para sa service so that you can welcome the Lord, walk with God, shine before Him, and have feast in the near future, kailangan puspos ka ng banal na Espiritu Santo. This year 2025, this is our heart's desire that you grow in Christ and go in service. Amen po ba? Grow in Christ. Kasi kung wala si Kristo, amen? Kung wala si Kristo, ang lahat ng ating pagpupunyagi, wala pong mangyayari. Pero kung nandyan si Kristo, malalim tayo sa relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, we can go in service. We're challenging everyone. February is our 22nd anniversary. We're not just celebrating it para masabing tayo po ay isang community na nagsaserve kay Lord. Kundi, we're going to celebrate it na sinasabing we are ready to serve the Lord. We are still ready to serve the Lord. Amen po ba? April to May, nagre-ready po tayo for mission. Pero hanggat hindi po ready ang church, hindi po kayo malalim sa relasyon sa Panginoon, hindi po tayo makakago sa mission. Ang tawag sa atin ni Lord is to go in service. Amen po ba? Hindi po pagpaparami. Gusto ko po ito maliwanag sa inyo. Ang pagpaparami, kung bakit po tayo dumadami, yan po ay bunga lamang ng ating kalaliman sa relasyon sa Diyos. Pag malalim ka sa relasyon sa Diyos, hindi mo makontain na ibahagi yung relasyon mo sa Diyos. Kaya siya dadami. Amen? Kasi hinahawahan mo sila. Kung ano yung liwanag nasa iyo, gusto mong ibahagi sa iba yung liwanag. Kung ano yung apoy na nasa iyo, gusto mong ibahagi yung apoy. Pero paanong ibabahagi mo? Anong isi-serve mo kung ikaw hindi ka nagliliwanag? Hindi ka nag-aapoy, hindi ka naglalagablab? Anong ibabahagi mo? That's why 2025, I am encouraging everyone, grow. Grow. Tapikin mo yung katabi mo. Grow in Christ. Grow. We need to grow. When we say Christ, you have grace. Grow in Christ. Grow in grace. Grow in mercy. Grow in love. And then you can go in service. Ang service na ating i-offer kay Lord, de kalidad na serbisyo. Amen? De kalidad na serbisyo. Kasi nanggaling ito sa tamang relasyon natin sa Panginoon. Yung hamon ni Kristo sa atin, magagawa natin. Amen po ba? Amen. So tayong lahat ay tumayo. Let's give God the best clap offering.